Hello everyone! Today is December 24 at naisipan nga naming bumili ng pangkulay ng buhok ni Kim. Ito ngang medyo red yung pinili ni Kim at ako naman ay yung parang highlights lang ang atake, ganun. Bala ko nga magpagupit talaga nung time na to pero halos lahat nga ng salon na pinuntahan ko ay sarado na. Kaya naman sabi ko para nga naman merong iba ay magpapakulay na nga lang muna ako. Tapos na nga si Kim dito kaya naman ako na yung next ng kukulayan niya. Hindi naman nga marunong itong si Kim pero wala naman akong no choice. Natatawa pa nga kami ni Kim dito dahil yung nanay ko nagagalit na. Dahil kung kailan nga raw oras na ay dun pa namin naisipang magkulay. Brown nga muna yung pinakulay ko kay Kim dito. Sabi ko bukas na nga lang yung pinaka-highlights. O tama makakulay Kepin pero may nga gunot na keman kang maku. Bababat ko nga lang ito ng 30 minutes pagkatapos ay luluglugin ko na. At habang naghihintay nga ay binidyo ko muna dito sila mama ko at sila JM dahil nagpe-prepare na nga sila para sa pa-party sa mga bata. Na-share ko nga lang din sa inyo na naging routine na ito ni mama ko dati pa. Basta every 24th of December ay nagpapakain at nagpapalaro nga sila sa mga bata dito sa lugar namin. Nahinto nga lang ito nung pandemic kaya naman alam ko ay excited si mama ko ngayon pati na nga rin yung mga bata. Meron nga rin mga nag-sponsor dito sa mga auntie ko na nasa Japan para nga sa mga candy at mga juice at pagkain. Naalala ko pa nga noon na sila JM at mga kabatch niya yung kasali dito. Pero ngayon ay halos mga anak na ng mga kabatch niya. Grabe no, napakabilis talaga ng panahon. At tignan niyo naman yung kalaro ni Aya dito na si Cleo. Binigyan nga niya ng regalo si Aya pa birthday at para na nga rin sa Pasko. Kaya naman thank you so much sa'yo Cleo. At eto nga pagkalabas ko ay ang dami ng batang naghihintay. Meron nga rin silang dalang kanya-kanyang pang-exchange gift at talaga namang makikita mong sobrang excited nila. At talaga namang sure ako na mamaya nga ay mag-e-enjoy tong mga to. Nakakatuwa nga na talaga namang patiently waiting tong mga batang to. At tignan nyo naman talaga namang bihis na bihis pa sila. Tignan nyo naman itong cute na baby Santa. Anyway, pagkatapos ko nga naluglog yung buhok ko dito, ay nag-decide na kaming umuwi ni Aya. Sayang nga lang talaga at hindi ko na mahihintay mag-start yung party ng mga bata. Nag-decide kasi kami ni Mr. Cortez na salubungin nga yung birthday ni Aya at yung Pasko na magkakasama kaming tatlo. Fast forward nga ay eto, nasa bahay na kami ni Aya at nakapagluto na nga rin si Mr. Cortez. Luto nga siya ng nilaga dito, pinaupong manok, pati na nga rin ham. At kung mapapansin nyo nga dyan ay naka-black kaming lahat dahil nga nag-picture-picture kami bago kumain. At eto nga rin pala yung unang pagkakataon na sasalubungin namin yung Pasko na nandito na si Aya. At kapag gising pa nga itong si Aya ay hindi talaga kami nakakakain ng atpit. Kaya naman nag-decide muna kami na padidein nga muna siya. Grabe no, totoo talagang napakabilis ng panahon. Same date nga last year nasa tiyan ko pa itong si Aya. At expect ko talaga na 2023 pa nga ako manganganak noon dahil January 2023 talaga ang due date ko. Pero ngayon, tignan nyo naman, meron na nga akong makulit na toddler. Kaya naman, celebrating Christmas Eve or Christmas itself is now different. Mas naging special nga siya ngayon dahil dito kay Aya. Kaya naman, thank you so much po Lord, King Peka greatest blessing ang receive me. Kaya naman, kahit late upload to mga mare, ay sana nga ay you had a Merry Christmas. Kasi kami ay sobra na nga yung pasasalamat ko. Dahil kasama ko nga yung pamilya ko na sinalubong yung birthday ni Aya at yung Pasko mismo. O yun lang muna sa ngayon mga mare. Thank you for watching. Bye!